Inilabas ng Philippine Statistics Authority ang top 5 ng mga trabaho pagdating sa average daily basic pay o arawang sahod. Kaya nga ba ng mga ito na makabuhay ng isang pamilya? Pinusuhan niya sa Barangay Saksi Online ni Darlene Kai. Nagkakasya ba sa panggastos ang sweldo mo? Sa pinakahuling Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, binanggit ang top 5 ng mga trabaho sa bansa na may pinakamataas na daily basic pay o arawang sahod. Una sa listahan ng mga trabaho sa Armed Forces na as of October 2024 ay nabibigyan ng average na 1,301 pesos na sahod kada araw. Kasama sa top 5 ang mga professional, manager, technician at associate professionals at clerical support workers. Tinanong namin ang mga kapusong online kung katulad ng mga nasa top 5 ang natatanggap ninyong arawang sahod, kaya bang buhay nito ang inyong pamilya? Napa, sana all ang isang netizen. Pero sabi niya, mahirap din dahil mahal ang mga bilihin. Sagot naman ng isa pa, kung makikipagpalit siya ng sitwasyon sa mga tumatanggap ng top 5 na sahod, ipakikita niyang kaya niyang buhayin ang kanyang pamilya. Ang isa pang commenter, mabubuhay naman daw sa kaparehong sahod pero hindi aasenso at walang may ipon, lalo't madaling maubos ang 1,000 piso sa isang araw. Ang sabi ng isa pa, kaya sana kung walang mga loan o utang pero hindi ito maiiwasan, lalo na kung wala pang sariling bahay. Base rin sa datos ng PSA, bahagyang tumaas ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa 3.9% nitong Oktubre mula sa 3.7% noong Setyembre. Katumbas yan ng 1.97 milyong individual. Isa sa mga pangunahing dahilan daw ang pagtama ng sunod-sunod na bagyo, kabilang ang epekto ng mga ito sa pangingisda. So siyempre, siguro cautious yung ating mga fisher folks na lumabas because of the storm. So hindi lang dito, nagkaroon din tayo ng impact sa iba pang mga subsectors, although yung pinakamataas, quarter on quarter yung nasa fishing and aquaculture. Ayon naman sa DOLE, nananatili ring hamon sa mga Pilipino ang underemployment o yung pagkakaroon ng trabaho pero hindi sapat ang kita o hindi tugma ang bigat ng trabaho sa kinikita at benepisyo. Pero may binubuong mga job placement office gaya ng inilunsad sa University of the Philippines para mahanapan ng trabaho ang mga nagsisipagtapos ng naayon sa kanilang kakayahan at kaya pang gawin. A better match would help in their employment, and the most important, scholar ng bayan ito, mas gusto natin dito sila magtatrabaho sa Pilipinas. Ang 40 pesos na dagdag sa minimum wage sa Cordillera Administrative Region, aprobado na at magiging epektibo sa December 24 ayon sa DOLE. Sa December 23 naman, ipatutupad ang 35 pesos na minimum wage increase sa Mimaropa. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Nasagip ang isang aso matapos tamaan ng pana sa Bacolod City. Ayon sa NGO na nag-rescue sa aso, isang estudyante ang humingi ng tulong sa kanila matapos niyang makita ang aspin na may nakatusok na pana sa tiyan. Inoperahan ng aso at patuloy na nagpapagaling sa isang vet clinic. Iniimbestigahan kung sino ang nanakit sa aso. At kinababahala ng Bacolod City Veterinary Office ang magkasunod na kaso ng animal cruelty sa lungsod. Isang aso rin kasi ang pinana roon noong nakaraang buwan. At para tutukan niya ang plano ng mga pulis na magkaroon ng Animal Welfare Desk. Dekada nang lumipas, problema pa rin na maraming motorista ang kawalan ng mga license plate. Base sa report ng Commission on Audit, may higit 9 na milyong plaka ang nasa backlog na LTO. Saksi, si Marie Zumali. 2016 pa nabili ng tiyuhin ng rider na si John ang pampasahero niyang motorsiklo. Pero 8 taon na ang lumipas at naluma na ang kanyang motor pero hanggang ngayon wala pa rin siyang plaka. Kaya nagkabit na muna raw siya ng improvised na plaka. Kinakabahan po kasi matitikitan po. At hassle din daw kung mapagdesisyonan na niyang ibenta. Mai-dispose yung motor ng walang plaka. Mahirap ma'am kasi hahanapin yung original plate nito ma'am eh. 3 buwan lang daw at makukuha na ang plaka. Ang pangako naman kay Freddy nang bilhin ng kanyang motor. Pero 3 taon na ang nakalipas, wala pa rin ang inaabangang plaka. Pangamba rin niya masita na may kasamang multa bukod sa dagdag na abala. Baka kasi po masita, malaki po ang penalty pa ganun. Abala po ma'am eh. Kasi po, tenga po yung biyahe. Tapos yung kinikita, hindi naman po ganun kalaki yan. Ang problema ni na Freddy at John, problema rin ng mahigit 9 na milyong rider na hindi pa rin nakakakuha ng license plates para sa kanilang motorsiklo dahil sa backlog sa motorcycle plates as of December 2023.
Ito ang puna ng Commission on Audit sa LTO sa kanilang audit report noong 2023. Iba pa yan sa halos 1.7 milyon na pares naman ng motor vehicle replacement plates na hindi pa rin nagagawa kahit na nabayaran na sa halagang mahigit 763 million pesos noon pang 2015. Sabi ng LTO, kung tutuusin, malaki na raw ang nabawas sa backlog na dating nasa 13 million pag upo ni Assistant Secretary Vigor Mendoza bilang LTO Chief. Paliwanag nila, naging sanhi po ng problema at backlog na ito. Noong 2014 po, nagkaroon po ng problema sa bidding ng LTO, nagkaroon po ng kasuhan, nagkaroon pa po ng TRO. Naayos lang po ito sometime 2018-2019. And then another problem came po. Nagkaroon naman po ng TRO sa Manila. So, nagpatong-patong po ang ating backlog. Paniniguro naman ng LTO, hindi muna manghuhuli sa mga hindi pa nai-issuehan ng plaka basta't makapagpakita ng sales invoice at ORCR. Noong August 2023 po, nag-issue po ang LTO ng memorandum on what to do sa mga walang plaka po. Hindi po ito huhulihin. Pangako ng LTO kay Pangulong Bongbong Marcos, tatapusin nila ang problema sa backlog sa mga plaka sa June 2025. Kaya titriplihin pa raw nila ang kanilang effort para maabot ang target na ito. Nag-procure po ang LTO and DOTR po ng finished plate na po para po sabay po ang production. Habang gumagawa po yung aming planta, gumagawa rin naman po yung winning bidder po. Rekomendasyon ng COA sa LTO magpadala ng kinatawan sa Department of Budget and Management para agarang mailabas ang pondo para sa produksyon ng mga motor vehicle replacement plates at motorcycle backlogs. Magsagawa ng proseso ng procurement sa oras at pabilisin ng mga regional director ang pagre-release at pamamahagi ng mga replacement plates. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Bukas na po ang Game 2 ng Best of 3 Finals sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Mauuwi kaya na Mapua Cardinals ang kampyonato o babawi ba ang Benil Blazers para magka-Game 3? Live po yung mapapanood sa GTV at Heart of Asia, alas 2:30 na hapon bukas. At mayroon ding live stream sa Facebook page at YouTube channel ng NCAA Philippines. Nakatanggap po ng iba't ibang parangal mula sa Anak TV Seal Awards 2024 ang ilang programa at personalidad ng Kapuso Network. Saksi, si Von Aquino. Dahil sa pagiging child-friendly at child-sensitive, humakot ng parangal ang GMA Network programs at personalities sa Anak TV Seal Awards 2024. Hinirang bilang isa sa household favorite programs ang 24 oras na nakatanggap din ng Anak TV Seal. Binigyan din ng Anak TV Seal ang 24 oras weekend at ang Balitang Hali ng GMA Integrated News. Pati ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, One North Central Luzon at One Western Visayas. Ang mga parangal tinanggap sa pangunguna ni GMA Senior Vice President and the Head for Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva, at iba pang opisyal ng GMA Integrated News. Ginawaran din ng Anak TV Seal ang New Heroes of the Game Game On at New Heroes of the Game Opening Ceremony ng GMA Synergy. Binigyan din ng Anak TV Seal ang AHA, All Out Sundays, Amazing Earth, Born to be Wild, Daig Kayo ng Lola Ko, Family Feud, I Believe, Pepito Manaloto, Sarap Diba, The Voice Generations, TikTok Clock, Biyahe ni Drew, Farm to Table, Good News, I Wonder at Pinasarap. Household favorite programs din ang Family Feud, Eyewitness, Kapuso Mo Jessica Soho, Pepito Manaloto at Pulang Araw. Nanalo bilang Anak TV Female Makabata Star for Television sina Pulang Araw star Barbie Forteza, Unang Hirit host Shaira Diaz at may Ilonggo Girl star Jillian Ward. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para sa akin para patuloy na gumawa ng maganda sa mga bata. Thank you! Ang sarap lang sa pakiramdam na tinitingala nila ako, na na-inspire ko sila. Kinilalang Anak TV Male Makabata Star for Television sina Alden Richards at Michael V. Tinanghal bilang Makabata Hall of Fame awardee si Drew Arellano. Ang mga programa na kinilala sa Anak TV Seal Awards ay binoto ng libo-libong magulang at professionals bilang child-friendly at child-sensitive shows na inirekomenda para sa mga bata at pamilya. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi.
Mga kapuso, 19 na araw na lang, Pasko na. At sa UP Diliman sa Quezon City, idinaos ang tradisyonal na pag-iilaw. Saksi si Jamie Santos. Let's count down in 3, 2, 1! Hudyat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa UP Diliman ang Pag-iilaw 2024 na may temang Nilay at Sikhay. May disenyong lambat at isda na nakapwesto sa palibot ng oblation, sumisimbolo sa kasaganahan at matatalinong estudyante ng pamantasan. 75 taon nang isinasagawa ng universidad ang pagpapailaw. Sana ay magsilbing tanglaw ang liwanag ng ating pag-iilaw sa pagkamit hindi lamang ng UP Diliman, kundi ng buong pamantasan ng kanyang mithiin para sa lahat ng kanyang nasasakupan. Nakakagaan daw sa pakiramdam ng mga estudyante ang pagsisimula ng pailaw, lalo na't exam week nila. I'm very excited as a freshman, of course, na ma-experience ito first hand for the first time. Yung nilolook forward ko kung makauwi sa probinsya. Para makasama yung family ko sa Pasko. Lantern parade na rin po kasi part kami ng gumagawa ng mga lantern sa college po namin. Masaya at makulay rin ang pailaw sa QC Circle. Puno ng makulay at festive Christmas lights at display na perfect para sa family photos at bonding moments. Family day po. Masaya naman po. Masaya ma'am kasi syempre kasama ko sila yung family ko po dito. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.